eskwela, minabuti po nating tawagan. Kapag gaganito pa rin, suki po natin si Sir Willie Rodriguez, ang National President po ng National PTA Philippines. Magandang gabi po, Sir Willie Rodriguez. Welcome po sa Double B Insider. Ay, isa pong napakagandang gabi, no, Sir Carlo, at sa muli pong pag-imbita at papanayam. At magandang gabi po sa ating mga kasamahan. Apo, ulit, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Sir Rodriguez. Kamusta po ang inyong monitoring dito po sa pagsisimula ng tinatawag nating taunang Brigada Eskwela? Actually, no, talaga napaghandaan namin na sa buong Pilipinas throughout yung ating social media, no, na ibigay din natin yung informasyon na ginawa namin noong 2014 na isinama po yung tupad, no, yung mga tupad sa mga PTA po, no. So sa ngayon po malawakan na pong ginagawa. At ang ano po ngayon natin dito medyo napaka-successful naman po yung unang araw ng brigada at tatagal po yan ng isang linggo. At ano po yung mga sabihin natin, mga bagamat yun, yung binanggit ko na rin kanina, may mga naglinis, may mga nagpintura. Ano pa ho yung mga nakita ninyo na talagang idinagdag ng ilang mga paaralan at mga PTA member, mga volunteers sa kanilang mga tinutukang gawain simula po kaninang umaga? Actually, no, sa ano po natin dito, no, tulad sa kaninang umaga, no, ang pag-iwan po, paghahanda po natin sa mga dengue, no, yung ating mga gardening. So ngayon, din ang tintukan namin dito sa Pasay at ang ano po dito, no, yun nga po ay yung pagsali ngayon ng buong Pilipinas at pagbibigay ng ating Malacanang na mapasama yung ating mga 4-piece at tupad para po, napakaganda po niyan kasi nga po share to the community. Kasi nga po, karamihan po ng ating mga 4-piece takot po pumunta ng eskwelahan yan dahil nga po sa singilan. Ayo. Singilan ng para saan po yung singilan kung sakasakali? Yan po. So ngayon po, automatic, medyo sa ginagawa naman po ng National PTA ngayon sa ating partnership with our DepEd po, no, nababawas na po yung mga singilan na yan. Marami na po mga lumalabas DepEd guidelines na ngayon po alam ng ating ng ating mga kabrigada, kasagin po namin ng ating mga PTA nakasama kabrigada. Kabrigada, po dito. So, yun po, napakaganda po ang ginagawa ng ating DepEd ngayon. May mga nakasama rin ho ba kayong mga miyembro ng PNP, ng barangay at yung Philippine Coast Guard at AFP? Ang ano po dito sa amin sa Pasay po, may isang lugar lang po. And then, karamihan po, talaga pong laging kasama yan po as volunteers, ang ating mga military, PNP, at saka mga volunteers po ng ating mga local government. Kanina lang po, marami rin po mga civil society organization na dumating at nagbigay po ng kanilang mga tinatawag na ayuda para sa ating mga eskwelahan. Maganda. Kumbaga, may mga active ng mga grupo talaga na sumusuporta dito sa mga kabrigada na inyong tinatawag para maging successful itong mga hakbanging ito. Actually, ang sa initiative ng ating mga guru yan, mga principal at ating faculty, especially ating PTA, na talaga pong pati ating mga civil society organization, yung mga kumpanya between sa catchment area ng mga school, talaga po nagdo-donate para po sa kami eskwelahan. Every year po, yan na po nagiging tradisyon ng ating mga kasamaan na volunteer sa buong Pilipinas. At yung mga local government naman na iba, yung may kakayanan, ang pagkakaalam po natin, bumibili din ng mga maitutulong, bag, ganyan, notebook, papel, ballpen, lapis, Crayola. No? Yes po, yan na po naging tradition ngayon. Hindi tulad nung araw, kailangan, kasi nga po nung araw tayo bibili ng ating notebook, no? Tayo bibili ng mga gamit, no? Sa ngayon po, karamihan po yung ating mga politiko, yung ating mga local government, isinasama po nila yan sa
special education fund na para po sa mga mag-aaral at saka sa mga ating mga eskwelahan. Yan na po ang trend ngayon. Ano pa ho yung inyong mga na-monitor, Sir Rodriguez, na sabihin nyo matinding problema sa mga pampublikong paaralan, lalo itong bago magsimula ang klase at na kinakailangan ng kagyat ng atensyon mula po sa ating pamahalaan? Actually, no, nakita ko po dito, no, sa marami pong ginagawang eskwelahan ngayon na yung isang eskwelahan pong binisita ko ay matatapos na po ng August. So nakita po natin kung gaano po nakatutok ang mga principal, no? At talaga pong itong ating mga magagaling na principal ay talagang dedicated, no, sa kanilang gawain. At ang ano po ngayon dito, isa po sa magandang naging pangyayari po ngayon, ang DepEd po ay isinama ang National PTA sa Vision Awards Committee sa paggawa ng 16,000 schools as monitoring reporting, no? At ang ano po dito, yun po, isa pa rin pong kakulangan natin yung conduciveness ng ating mga school rooms. Kulang pa rin po, pero siguro, hopefully, no, after 2 to 3 years, matapos po natin itong mga 16,000 schools. Pero kulang pa rin po dahil we need 40,000 school rooms po ang kailangan natin. Doon po naman sa usapin ng schedule ng mga klase. Yung ating tawag dito, 3-term, no? 3-term, no? Sa ngayon po natin, maganda naman po ang presentasyon ng DepEd during our consultation meeting sa Congress at sa Senado, no? At siyempre nga po, meron po rin mga batikos dahil sinasabi nga natin, we cannot treat everybody. So sa ngayon po, no, dahil sa kakulangan, we need to experiment, no? Kumbaga, we need to trial and error. Kasi nga po, iba na po ang panahon ngayon. Hindi tulad ng araw, konti tayo, nakatutok tayo sa ating mga anak. Sa ngayon po, talaga po ang nangyayari po dito, no? Siguro po, ito po yung magiging solusyon sa kakulangan natin ng reading problem, ano? Kasi nga po, diba, nung araw, ang ating mga magulang ay nakatutok. Sa ngayon po, sa dami po ng ginagawa, fast-paced at dami po ng population, walang conducive study sa na lugar para sa mga bahay at ano po dito, yun po ang nagiging sani ng ating kakulangan sa pagbasa. At kumbaga kayo ay pabor doon sa mga ginagawa ngayong reforma sa sistema. Yes po, no, pabor na pabor po kami kasi nga po, no, kung ang ating mga ibang nakaraang presidente ay nakatutok sa iba, no, ang ano po dito ngayon ang ating presidente, no, nakatutok po sa edukasyon. Tulad ng pagtaas ng ng mga teacher, ng ating pagpapagawa ng mga school, at ang ano po dito, we also have a working secretary, no, ng DepEd, no, na napakagaling po kasi nga po makikita po natin yung kanilang ama, talaga pong siya yung mga naglabas ng mga batas tungkol sa edukasyon at ang ano po dito, napakasipag po ng ating secretary, no. Nagpintura pa ng blackboard kanina. Bigyan kami ng pagkakataon na mapasama sa ating mga proyekto. At sa inyong palagay, Sir Rodriguez, hanggang Biyernes o hanggang weekend talagang kasadong-kasado na, ready na ang mga pampubliko para papasok na lang ng maayos yung ating mga chikiting gubat, yung ating mga estudyante. Yes po, diyan po natin makikita yung labanan, no? Tulad ngayon, makikita po ulit natin, makikita-kita ulit yung ating mga magulang, yung ating mga mag-aaral, at ating mga teacher. At meron na po mga meeting dyan. Sa ngayon po, medyo marunong na po ang PTA. Kumbaga at least voluntary na po ang kanilang pagtulong at hindi na po pwede maging compulsory. So ngayon po, yan po yung nagawa ng PTA. We educate all the PTA nationwide through using social media and then Unity. Sa ngayon po ay magkakaroon kami ng National PTA Summit at saka magkakaroon kami, after the summit is magkakaroon kami ng
regional PTA caravan, yung buong region po ng Pilipinas, pupuntahan po ng National PTA to educate at tulungan ang ating mga PTA. Ayun, oo. Naalala ko nung nakarang taon nang tayo nagkausap din dito sa programa. Meron tayo mga napag-usapan ilang mga problema. Halimbawa, yung ilang principal, meron ng sariling kantin ang paaralan. Yung principal nagtayo pa ng sariling kantin sa loob ng paaralan. May mga ganong problema pa rin ho ba? Actually po, yan po yung challenge natin, ano. So sa ngayon po, kasi nga po, ito nga po yung aming nilalapit sa ating butihing sekretary at sa ating mahal na Pangulo na magkaroon ng stiffer penalty ng ating mga violators, no, yung ating mga principal na hindi po sumusunod sa ating DepEd guidelines at ang ano po dito, yung baga at least mga nasa negosyo. Ito po ay nakakasira sa magandang ehemplo ng ating mga kasamahang principal. Ano po? So, ang ano po namin ngayon, ang National PTA, naglagay na po kami ng National Consultation Legal, no? Legal Department ng aming para doon po lahat matutukan yung ating mga kaso, no? Tulad nga po ng ating nangyayari na binabanggit ko ulit. Isa nangyari sa San Jose del Monte, nakabuntis po ang teacher ng isang estudyante 5 years ago. Last year po, igawa po ng another sexual harassment. Pinuntahan po namin sa barangay. Ang pinagtataka lang po namin, hindi po natatanggal, no? Nililipat po lang ng ibang eskwelahan. So, yan po yung panawagan namin kay Mayor Robes at saka Congressman Robes, natutukan po itong teacher na to. Bukod po dyan, meron pa bang mga reklamo po kayong natatanggap na sabihin mo meron mga excess na pinababayaran sa panahon na, kasi ngayon may mga humahabol pa na mga nagpapa-enroll sa panahon ng enrollment ng mga bata, at yung isa pa yung controversial na ano man tawag doon, yung gupit. Meron daw kasing mga pati yung gupit. Sa bagay, ako pabor ako dun sa maayos na na gupit naman. Yung talagang masasabi natin gupit ng estudyante. Hindi issue pa rin ba ito sa eskwelahan ngayon, Sir Rodriguez? Ayos po, ang ano po dito, hindi po mawawala yan. Ano po dito, hindi po nababago yung ating penalty, no? Kasi nga po, ang tagal po ng proseso ng ating legal, at karamihan po yung cover up, ng reporting, yung po yung dapat po talaga mawala. Kung susumahin po natin, kung mapapatas natin, no, sa Singapore, no, Ministry of Education. Reklamo, matutukan ng mga tamang ahensya ng pamahalaan. Wala rin pong magawa, maski Malacanang po, sa DepEd Central Office, po. Maski report po namin yan, naabutin kami sa unang reklamo po, isaabutin kami 3 buwan, i-cover up lang, tapos dadali namin sa DepEd Central Office, ibababa sa region, ibababa sa division, ibabalik po, kumbaga pinaikot-ikot. Ay, naku po, parang basketball. Ayaw po, ang ano po dito, kasi nga po, dito, no, ang mga kaso po sa DepEd, bila po naglalaho. Nako, yun ang mahirap eh. So palagay ko dapat yan yung isang seryosong usapin na dapat talagang matutukan. Hindi lamang yan, pati yung usapin ng mga negosyo sa libro. Paring dindo. Di ba? Yung mga usapin ng libro na hindi lang simpleng usapin yan. At pati yung mga naililibag na sabihin na natin, medyo may questionable. At pagka mali ang libro, mali na yung matututunan ng ating mga estudyante. Tapos may focus pa. Ang nakita po natin itong sa nakaraan, marami pong ginawa na libro para sa ating linguist, sa ating mga wika, na almost nasayang lang po yung mga librong yon. At ang ano po ngayon dito, isa pong na dapat malaman ng ating mga PTA, kapag kami mga extrang libro po, na for example, ang libro po ng SPED, special,
tapos ng ating mga science, kapag ka po sila po pinabili ng ibang mga libro ng ating mga public schools, dapat po sagot po ng custodian, hindi po sagot ng ating mga magulang. So yun po yung mga nangyayaring ganyan, kumbaga at least kapag ni-report namin, hindi po napapansin. Ano? Especially itong nakaraang graduation, ano po, ang siningil po ng isang eskwelahan dito na almost ang kanilang mga estudyante nila is nasa 16,000. No? 800 to 1,000 pesos yung kanilang siningil sa graduation. Imagine 16,000. Kung kumita ka na lang ng 100 dyan o 200, is napakalaking pera po niyan na napupunta po sa bulsa ng kung sino man po yun. Nako, yun ang mahirap talaga eh. Yun ang dapat talaga binabantayan ng PTA. Sabi nyo nga, ang problema, pagka inyo namang nireklamo, tayo ay nadidribble, bandang huli, ang haba na ng panahon ng hinintay, ala na nangyari. Ayun po, ililipat lang po ng kumbaga, ililipat lang, ibabalik din, tapos ang po dito, ang isa pong masakit po, ang ating mga nakasuhan na kumbaga at least hindi po nakakuha ng, marami na po kaming nakasuhan, na nanalo naman kami, na desisyonan after 7 to 8 years, kasi ganun po kahabang labanan yan, 7 to 8 years, minsan yung naabot ng 12 years, at iba nawawala na lang, Aba, ibig sabihin, para so, kang, po, ang laban nyo hanggang makapagtapos yung, kung yan ay grade 1, madidesisyonan yan, pag-graduate na ng senior high school yung bata. Yes po, siguro ba, at least nasa senior high school, Siyempre po, pagka kinasuhan mo ng elementary, siyempre, yung bata nasa high school na, malilimutan na yan. Kumbaga, at least, siyempre, sa tagal-tagal, tinatago lang. Pero po, meron po mga ginagawa yung ating mga DepEd na talagang, kapag ka, tulad namin, kailangan, kilala namin yung ating magagaling na na DepEd, talagang pinupursige namin. At ang masakit nga lang po dito, suspendido na, tanggal na po sa serbisyo, dapat hindi na po sila pwedeng tumanggap, na hindi na sila pwedeng tanggapin sa public service, Ang masakit po dito natuturo pa rin po sa iba-ibang eskwelahan. Tulad po ng San Jose del Monte, Ganon din po yung dapat po tanggal na na sentensyahan na hindi na sila pwede magturo o tanggapin sa ating mga government public servant, hindi po napapatupad. Nako, ayun malaking problema. Anyway, maraming salamat po muli sa gabing ito, Sir Willie Rodriguez, at naway magtagumpay po yung mga susunod pang mga araw ng inyong Brigada Eskwela para po sa ating mga para sa ating mga estudyante. Thank you so much po, Sir Willie. At maraming po salamat sa Sir Carlo. At isa pa nga pala, ang ating PTA law, pagiging isang institusyon ng PTA, nasa Kongreso na ulit from 2006 at ngayon po magkakaroon na tayo ng signature campaign para maging isang batas ang PTA. Ayan. Maraming po salamat, Sir Carlo. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. God bless mga kapuso, si Sir Willie Rodriguez, ang National President po ng National PTA Philippines. Kaugnay po nitong pag-arangkada ng Brigada Eskwela. Volunteerismo, yan ang espiritu ng tulong-tulong. Volunteerismo para bagang